Hello. Okay, karagdagang announcement pa ho. Sa Miyerkules, October 15 yata yun, ano, meron tayong mentoring alas 8 ng gabi. So, wag ho kayong mag-alala, online. Ano, ibibigay ko na lang yung link nung Zoom meeting sa mga GC natin, ayan, sa mga messenger kung sino ho yung nais umattend. Ayan, Wednesday, 8 o'clock, mentoring natin sa Zoom meeting. No? And another announcement, meron po tayong meeting mamaya, ang pamunuan, after ng church. So, wag ko natin kalimutan yung mga officers. Mamaya mag-usap-usap po tayo. No? Okay, so umpisa na ho tayo. No? Ang tao, o maging ang mga bagay-bagay, ay merong dalawang uri ng quality. Pag sinabing quality, katangian. Yung una, yung outward quality. Pag sinabing outward quality, yung nakikita mo, yung naobserbahan mo sa tao. Ayan. Yung nakikita mo sa mga bagay, kung maganda ba itong uri na ito, kung matibay ba ito, kung okay ba ito. So yan yung mga outer qualities na nakikita natin sa mga bagay at sa mga tao. Pangalawang uri naman, yung inside quality, yung hindi nakikita. Kagaya sa tao, hindi mo nakikita yung laman ng puso ng tao, yung attitude ng tao, yung ugali ng tao, maliban na lang kung meron siyang ginawa. So, dalawang uri, yung nakikita, tsaka yung hindi nakikita. Pero ang tanong, anong mahalaga? Ang nakikita ba o ang hindi nakikita? Ayan, Parang yung mga artista, ayan, karamihan sa kanila magaganda yung panlabas. Pero ang problema, hindi rin alam kung ano yung panloob nila. Yung mga corrupt government officials, ang gaganda ng forma. Ayan, So, lahat sila, ang gagandang kakisig pumorma, mukhang mga maginoo, mukhang mga respectable, pero hindi natin alam, ang dahil pala nakulimbat, ang dahil pala naibulsa, meron silang angelic faces with a crocodilic heart. Ayan, yan ang ko sa kanila. Yan ang description ko sa kanila. Ang gaganda ng mga mukha nila, ang gaganda ng mga forma, pero may mga puso silang mga malabuhaya pagdating sa kanilang greediness. Ayan, Si Jesus Christ, maging ang ating Diyos, pinahalagahan po niya yung panloob kaysa doon sa panlabas. Dito ko lang i-relate yung ating mensahe. Ito po yung title. Tingnan po ninyo ito. Beautiful but fruitless. Ayan. Maganda, pero walang bunga. Mas maganda na siguro kung pangit, pero fruitful. Tama ba? Kumbaga para sa tao, maganda, pero walang alam. Ayan. Okay, maganda, pero walang pera. O kaya, hindi ganong maganda, pero marami nagagawa. Ayan. Hindi ganong maganda, pero mabait. Ayan. So ito naman, maganda yung panlabas niya, pero yung panloob niya, pag nilapitan mo, wala ka palang mapakinabangang bunga. So meron pong isang beauty contest, nanalo po siya, kasi ang ganda talaga eh. Ganda niya eh, Nung nanalo na siya at nakoronahan na, ang sabi nung host sa kanya, could you please say something to the people? Ang sabi nung nanalong beauty queen, kumaway something people. What? Sabi nung nagulat sila eh. Ang ibig sabihin, pwede bang may message ka doon sa mga tao? Pero sinabi niya, something people. Gumanon lang siya. So nakikita po rito sa ating halimbawa na maganda, pero alam na natin yun. Dito po sa kwento natin, ito po'y patungkol po doon sa fig tree na dadaanan ng ating Panginoon. So basahin po natin ito. Okay, let's read yung Mark 11, 12 hanggang 14. Ito yung sabi, the next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Ayan. Nung umalis na raw sila, naggaling sa Bethany, si Jesus daw ay nagutom. At talagang magugutom ka nung araw kasi ang transportation, lakad eh. Wala pang tricycle, wala pang So nagutom si Lord. At ano nangyari? Pagdating ng verse 13, seeing in a distance, meron siya nakitang fig tree. At sabi dito, a fig tree in a leaf. O madahong puno, ano yung fig tree? Hindi po ito yung puno ng baboy, ha? Pag sinabing fig tree, igos sa Tagalog, puno ng igos. Nakita niyo yung puno, madahon daw. So gutom na gutom si Lord, malayo pala nakita niyo yung puno, uy, mukhang okay to, madahon malamang
mabunga yan. Ayan. So ang sabi ng Panginoon siguro sa kanyang mga disciples, tara punta natin yung fig tree. Mag-drive-thru tayo. Ayan, ano. So pagdating po dun sa verse, sige, tuloy pa rin, dun 13. Sige, dun pa rin, kabila. 13. Sige. Ayan. When he reached it, ano nangyari? Wala siya nakita. He found nothing but leaves because it was not the season for fig tree. Pagdating nila, akala nila, uy, ang daming dahon, malamang maraming bunga. Tinignan ni Christ, ang daming dahon, pero walang bunga. Dito papasok yung title, beautiful on the outside, pero useless on the inside. Hindi na-serve nung puno yung purpose niya, which is bearing fruit. Ano po? At ang sabi po rito, because it was not season for figs. Hindi raw talaga mamumunga yung mga puno ng igos nung panahon na nagpunta ang ating Panginoon. O, kumbaga, understandable naman yung puno kung bakit siya walang bunga kasi hindi pa talaga tagbunga nung panahon na nakita ng ating Panginoon ito. No? Sa verse 14, ito po ang nangyari. Then he said to the tree, may no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. Kumbaga parang sinumpa ni Lord yung puno eh. Parang sabi niya, hindi ka na magbubunga. Ayan, mababaog ka na forever. Wala nang makikinabang sa iyong mga bunga. Ayan nangyari, narinig ng mga alagad ito. Church, kung titignan po natin, bakit kaya ganito parang kalupit si Lord? We have seen Jesus Christ healing the sick, preaching to the lost, guiding the poor, feeding the hungry, nagpakain siya ng mga nagugutom, tinulungan yung mga may sakit, pinaliwanagan yung mga naliligaw, nagturo doon sa mga spiritually bullied nung panahon niya. Pero bakit ito, parang puno, Lord, wala namang ginagawang masama, bakit sinumpa mo? May dahon naman, wala lang bunga, pero bakit sinabi mo, huwag ka na mamumunga, nasumpa ka na? Parang pagdating sa puno, Lord, parang ang lupit mo. Pero pagdating sa tao, napaka-loving and caring mo. Ano, Lord, parang iba ito, parang magkakaroon ka ng environmental issue nito, Panginoon. Kasi, sinumpa niya yung puno eh. Ano po? At ang nangyari po pala, mga kapatid, after none, nakita nila yung puno, wala nang bunga at namatay na. So kung titignan natin, ba't parang malupit si Lord? Na, Panginoon, hindi ka lang binigyan ng bunga, kinurse mo na yung puno. Di ba nakakita tayo ng mga maraming kwento sa Bible, ang daming mga tao, kawawa, inangat ni Lord. May sakit, pinagaling ni Lord. Nagugutom, binigyan ng pagkain ni Lord. Pero itong puno, walang bunga, madahon, pero ano ginawa niya? Sinumpa niya. Abay, dapat ang ginawa ng Panginoon dito, mamunga ka. Ayan. Pero bakit niya sinabing, wala nang makakakain ng bunga mo ngayon forever? Patay ka na. Bakit pa ginanon o nag-declare ng gano'n yung ating Panginoon? Sabi nila, ng mga scholars, kaya raw ito ginawa ng Panginoon, alam nyo, enacted parable daw yung ginawa niya. Pag sinabing enacted parable, kumbaga parang binigyan niya ng lesson yung punong ito. Ginawa niyang ilustrasyon sa mga alagad niya. Alam niyo ba pagkatapos nito, nagtungo sila sa templo, from verses, hindi ko na nilagay dyan from verses 13 hanggang 19, nagpunta po sila, Jesus Christ, doon sa templo at nakita ng Panginoong Hesus, ginawang lugar ng kalakaran yung kanyang templo. So ang ginawa niya, nagalit siya, pinagalitan niya yung mga tao, tumba niya yung mga bagay, yung mga money changer, yung mga nagbibenta ng mga hayop, naging tiyangge yung templo ng ating Panginoon. At ang sabi niya, hindi niyo dapat binababoy yung tahanan ng aking Ama. Ano po? So after that, nung pagbalik nila, doon nga nila nakita yung puno, wala nang buhay. Mga kapatid, ngayon dito po sa kwento natin, meron tayong siguro 4 na bagay na letter D na makikita about Jesus Christ. Ayan, number 1, list, tingnan po natin ito. The story tells us about the Lord's desire. Ano yung desire ng Panginoon sa puno? Bunga, hindi dahon. In the same way, tayo bilang followers ni Christ, ang hinahanap sa atin ng Panginoon, hindi dahon, fruit, bunga, mga kapatid. Ano yung bunga? Actually, yung bunga, yung pagbabagong buhay,
yung kagandahan ng ugali mo, yung mga natutunan mo kay Kristo, yung mga na-adapt mo na dapat mong gayahin sa Kanya, yung mga natututunan natin sa Sunday, yung mga nakikita natin na dapat nating gawin at yung obligation natin. Yan yung bunga. Ayaw ng Panginoon yung panlabas. Mas gusto niya yung panloob. Tama po ba, mga kapatid? So number 1 na sinasabi nitong kwentong ito, ang gusto ng ating Panginoon mula sa atin is tayo ay magbunga. Well, siguro iniisip natin, baka ang bunga na hinahanap sa akin ng Panginoon is yung magkaroon ako ng spiritual offspring. Ayan. Yung may madala akong mga lost people na dinidisciple para kay Lord. Oo, pwede po yan. Maaaring yan yung ibig sabihin. And aside from that, siguro, ang gustong bunga ng Panginoon na magmula sa atin yung transformation na buhay, yung transformed life. Yung dati-dati, pangit ang ugali mo, masama ang ugali mo, pero ngayon hindi na, maganda na ang ugali mo, nagbabago ka na. So number 1, letter D, it tells us about the Lord's desire. O, tingnan po natin yung pangalawa. Okay, tingnan po natin ano. Ito po, it tells us about the Lord's disappointment. Na-disappoint si Lord. Pag sinabing disappointed, dismayado. No? Na-dismayado na ba kayo sa mga tao na akala mo mabait, matalino, mabuti, pero nung nag-usap kayo, nung nagkaroon na kayo ng relationship, nung naging magkaibigan kayo, pinakitaan ka ng masama, sinaktan ka. Actually, ang mangyayari dyan, kapatid, disappointment. Ano? Kasi ang sabi dun sa Bible, malayo pa lang, nakita ng Panginoon, ano sabi? Full of leaves. Madahon. Kaya nung pagdating, sabi ng Panginoon, gutom na ako, sarap siguro na ito, kakain ako ng sariwang bunga ng igos. Pagtingin niya, wala siyang makita ni isang bunga. Yun yung disappointment. And could you imagine the disappointment of Christ in us? Yung bang nakikita tayo ng Panginoon na umaattend tayo sa church every Sunday, nakikita niya na nagdi-discipleship tayo, nakikita niya na minsan nagpe-praise and worship tayo. Kaya lang sometimes, the Lord nadidisappoint sa atin kasi hindi niya nakikita yung ine-expect niyang bunga mula sa atin, mga kapatid. Next, tingnan po nito yung karugtong. Ano. Listen to this, church. Ito ba observation nyo to? Ano? Observation nyo rin ba to? Every beautiful decoration leads to high expectation. Ano yung dekorasyon ng puno? Dahon. Ano yung expectation ng Panginoon? May bunga. Kaya ang problema, paglapit, walang bunga. Alam niyo, church, tayo rin marami tayong ini-expect mula sa kapwa nating tao. We expect a lot of things. We expect great things from our government officials. Lalo-lalo na yung nanalo yung binoto mo. Di ba't kung minsan pagtapos ng bilangan ng eleksyon, tuwan-tuwa ka, yes, nanalo na, ito na ang magsasalba, magbabangon mula sa paghihirap ng ating bansang Pilipinas. Eh ang problema, nung nanguupo na, grabe, mas malaki pa pala yung nakakurakot kasi doon sa former administration, mga kapatid. Tandaan nyo, every decoration leads to high expectation. O di ba, akala mo mabait, akala mo maganda, kasi ang ganda ng forma, nakabarong Tagalog, naka-Pilipinyana yung suot, pero grabe pala magnakaw, mangulimbat ng kaba ng bayan sa gobyerno, no? Minsan ganyan na nangyayari. Si Jesus Christ ganun din. Akala niya, masarap ang bunga kasi madahon, paglapit niya, oops, wala palang bunga. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga sanlibutan, mayroon din expectation sa atin. Pinagmamasdan tayo niyan. Tinitignan nila tayo, uy, ang ganda ng forma ng kapitbahay ko, mag-church yan ah. Kasama yung mga anak, ayan, pila-pila pa sila. Parang si Mami Duck tsaka si Daddy Duck, papasok sa church, nakasunod yung mga anak, ayan, nakahilera, ang ganda-ganda nila. Nag-i-expect sa atin yung mga tao, yung mga sanlibutan. Kasi nakikita nila yung panlabas na ginagawa mo eh. You're going to church. Pero ang tanong ito, sa expectation ba nila, ilang beses mo silang na-disappoint? O ilang beses na ba tayo naka-disappoint ng expectation ng tao sa atin? O kaya, narinig mo na ba itong comment sa'yo ng isang taong ito? Yung ba, kumbaga, akala ko mabait ka, hindi naman pala. Ayan. Akala ko matalino ka, hindi naman pala. Ayan. Nakakasad every moment na makarinig tayo ng ganitong mga comment sa atin. Kasi ang tao, hindi natin maiwasan, tayo nag-i-expect tayo sa kanila, pero sila nag-i-expect din sila sa atin. And how much more pa kaya kung ang Diyos nag-i-expect sa iyo ngayon, kapatid?
na akala natin wala tayong assignment kay Lord, walang ini-expect si Lord sa atin. So listen to this. Every beautiful decoration leads to high expectation. O, totoo po yan. O, pag makakita ka ng kainan, ang ganda ng promo Ang sarap nito. Pares. O, ayan, may nakita ka, only sabaw, only rice. Tapos 70 pesos. Parang ang sarap dun sa dun sa picture Para tinitignan mo pala, naglalaway ka na, kapatid O, pero pag nung kakain ka na, ang tanong, na-expect mo ba yung base dun sa decoration nila? Natagpuan mo bang masarap? O para kang kumakain ng goma kasi mukhang hilaw yata tong kinakain ko O mukhang, ayan, Alam nyo, karamihan ng mga, ng mga establishmento, ganyan. Dinadaan nila sa panlabas sa magandang dekorasyon nang sa gayon ang tao matuwa sa kanila. Ngayon. Sa regalo, ganyan din no? Tama po ba? Sino dito yung ganon? Yung ang ganda-ganda ng balot ng regalo sa'yo, yung ganda ng balot nito, talagang meron pang ribbon, ang ganda ng dedication. Pagtingin mo, nye. Ayan. Ang taas nung yung decoration, ito Yung expectation, nye. Yung ganun ka na lang, mga kapatid no? O tignan po ninyo ito, no? Bakit kaya tayo nagde-decorate? Ito po, we decorate to compensate. We decorate to compensate. Tingnan po ninyo ito, no? Pag ang tao, kapatid, maraming kapangitan, maraming kahinaan yan, ang gagawin niya, magpapaganda yan. Di ba yung asawa ko may gaganyan minsan Meron siya tinatawag na na concealer. Ayan. Yung anak ko, yung panganay namin, nasugatan kasi yan dito sa may nguso Tapos hindi na matanggal yung kanyang peklat. Sabi nung asawa ko, madali lang yan. Concealer, yung papahiran mo para hindi na makita yung mga peklat. Di ba yung mga kapatid, yung mga pinapahid-pahid para maitago mo yung mga wrinkles mo, yung mga tagyawat mo, yung mga bakat ng mga tinamaan ng bulutong tubig, ayan, ilalagyan mo ng makeup to conceal, mga kapatid. Ibig sabihin, talagang we decorate to compensate na hindi maganda sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Aminado, Of course, hindi ko naman sinasabing huwag na tayong magpaganda. Maganda, kapatid, yung maganda ka na panlabas at maganda ka na panloob. Tama po ba? So, pansinin po natin ito, we decorate to compensate, mga kapatid. Ayan, nagpapaganda tayo sa panlabas para maitago natin yung kahinaan natin, yung kapangitan natin. Alam niyo, church, yung punong igos na ito, merong groups of people na pinatutungkulan yung ating Panginoon dito. Alam niyo po kung sino? Yung religious system nung araw, nung panahon niya. Yung mga Pharisees, yung mga hypocrites, yung mga Sadducees. Kasi alam niyo ba, yung mga Pharisee, sa totoo lang, masama ang ugali nila. Very proud sila at ma-pride sila pagdating sa religious life nila. Na akala nila sila na yung pinakamabait, sila na yung mahal ng Diyos. Pero sa totoo lang, ayaw na ayaw sila ng Panginoon. Kasi ang ginagawa nila, nagpapakita sila ng outer holiness o panlabas na kabanalan para maitago yung kasamaan nila. Dito papasok yung ating principle na ito. We decorate to compensate. Tama po ba, mga kapatid? Naalala ko tuloy, merong mga kabataan nung panahon namin, nung ako'y nag-aaral, ang dami kong kaklase. Talagang nakita ko, gaganda ng mga forma nila, kapatid Actually, third year na kami, nag-ano na kami noon nag-OJT na kami. So, ang required sa amin, magdamit kayo nung yung purong puting-puting damit. Yung white na pantaas, white na pantalon, pati sapatos, white. Kasi yun yung clinical uniform ninyo sa psychology. Alam niyo po, lahat sila nakaganon, ako lang ang hindi. Kasi unang-una, ayaw ko nung puting-puti. Tsaka pangalawa, nababadoyan ako, sabi ko, ayaw ko nung ganyan. Pinagtatawanan ako ni Jenny kasi alam niyo ba kung ano suot ko nung araw? Ang suot ko yung pinaglumaan pa nung aking kapatid.
Kasi nakatapos po siya ng HRM sa Fatima. Biruin mo, no, psychology major ako, ang uniform ko HRM, na lumang-luma na, tapos yung pantalon ko kupas, may butas pa yata. Ano po. So minsan napagkamalan ako nung teacher namin, ang tingin niya sa akin, bugok. Talagang bano, gano'n. Tapos lagi pa ako nakatambay sa faculty room. So akala nung teacher namin, kaya ako nakatambay sa faculty room kasi nagme-makeup class ako, kaya lagi ko pinapagalitan ng teacher. Hindi niya alam, ang nanay ko nandun pala. Ayan, kumbaga, prinsipe pala ako ng school namin nung panahon na yan. Kaya nagpapanggap lang na momokong-mokong. Ito na nangyari. Nung natapos yung SEM, nung natapos yung exam, alam nyo, ako yung isa sa pinakamatataas na grade na nagkaroon doon sa section namin. Opo. Yung mga kaklase ko na, gaganda ng forma, yung mga average lang, mga kapatid. Kaya nung na-realize na hindi pala ako basta-basta. Kasi ang itsura ko talaga nung araw, medyo advance ako kasi ahit ako ng 4 years sa batch namin sa batch nila Jenny. Salimpusa lang ako doon sa section nila So nung nakita nila, akala nila matanda na ako, ilang beses na akong nag-repeat ng mga subject, tapos mukha pa akong gusgusin, lagi ako nandun sa faculty room, akala nila napapagalitan ako. Pero ang hindi nila alam, kapatid, ayun, alam na natin mga kapatid. Actually, doon na in love yung asawa ko sa akin wala sa forma yan. Ayan, nasa performance mga kapatid. In the same way, listen to this, ang buhay Kristiyano, wala sa forma yan. Di baling pumunta ka sa church kahit na anong suot mo. Wag naman yung daring masyado. Kahit na simpleng suot lang, wag ka nang magbarong, wag ka na kahit nakatsinelas lang. Pero ang mahalaga kapatid, yung tinitibok ng puso mo. Ayan. Hindi na mahalaga para kay Lord kung ano ang suot mo, kung hindi ka nakaligo, Ang mahalaga kay Lord, alam niyo kung yung hugis ng puso mo, kapatid. Ayan. So yan, we decorate to compensate. Alam niyo mga kapatid, maraming uri po ng ginagawa ng tao pagdating sa pagde-decorate, lalo na sa sarili. Ang pinaka-highest level ng pagde-decorate sa katawan ng tao, alam niyo po ba kung yung magpaparetoy ka ng itsura mo para ka gumanda ngayon. Ang daming artista ngayon, mga kapatid, na over-decorate Ang ganda na nga, natural beauty na nga, nagparetoy ng ilong, minsan pumaling, ayan, nakakalungkot mga kapatid. Kaya minsan pag nagpapa-interview sila, nakagilid na lang sila Kasi pag nakaharap makikita mo, tabingi kapatid Mano yung pagkakayari. Ayan, Kaya hindi sila nakukontento Minsan na kinakatakot ko, baka mamaya pag nagpa-opera ulit, ang ilong pabaliktad na. Ayan, Paano pag umulan, baka masalo ng tubig baha. Ayan, Ayan, ang tawag diyan kapatid, nasobrahan sa kaka-decorate, Hindi, sa totoo lang, spiritually, wag na natin gagawin yan. Yung ide-decorate natin yung sarili natin para magmukha tayong mabait, yung ipakikita natin sa buong mundo na nagpe-pray ako, nagpa-fasting ako. Kasi these are the practices that Jesus Christ hates. Yung mga parsi gano'n na ginagawa Nagpapaganda sila, nagpe-pray sila, gumagawa sila ng kumbaga parang, oy, may camera, pakita mo, tutukan mo ko, i-video mo ko, magtutulong ako sa mahihirap. Ayan. Mag-o-offering na sa templo, ipapaypay nila yung pera nila. Mag-o-offering ako, tingnan niyo kung paano ako mag-o-offering. Yan. Ganon sila, mga kapatid. They decorate, they show people how good they are. Kaya lang, in reality, nade-detect ng Panginoon na masama pala sila. So, ganon din, mga kapatid, hindi ba? At minsan, papabago yung mukha, papabago yung ilong, papabago yung panga, Ngayon, kung hindi naman afford, mga kapatid, yung mga ganon-ganon, meron naman susunod. Ayan, bibili tayo mga beauty products, yung mga pahid-pahid, yung mga ganon. Ngayon, kung talagang wala ka ng pambili, mga kapatid, alam mo kung ano gagawin mo? AI na lang, ipipilter na lang sa cellphone para mukha tayong maganda, mga kapatid. Ayan, Tanong mo sa katabi mo, ginawan mo na ba yan? Ayan, sabi mo sa katabi mo, hindi nakukuha sa ganyan-ganyan yan. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Because real beauty happens from within. Tama po ba? Parang may rai, mga kapatid Ang totoong kagandahan nangyayari sa panloob. Di ba? Kaysa naman ang ganda-ganda mo, meron kang angelic faces, pero meron ka namang love of a witch. Di ba ang pangit, mga kapatid Di ba, nang hindi gaanong maganda pogi, inayos mo lang, nag-compensate ka lang sa kunting ayos, pero kapatid, sana mas mag-compensate tayo sa panloob, mas gandahan natin yung pag-uugali natin. Yun yung bunga na hinahanap ng ating Panginoon. Yan. Sunod, ito po, aside from desire ng Panginoon, aside from nakita natin yung disappointment ng Panginoon, ano yung kanyang denouncement? When we say denouncement, judgment, pagkondena,
declaration of judgment to the tree. Ano sabi niya? Huwag ka na nawang magbunga at wala nang makatikim ng bunga mo, sabi ng Panginoon doon sa puno. Okay, tingnan po natin yung karugtong, church. Ayan na. Sa totoo lang mga kapatid, bakit kaya sinumpa ng Panginoon yung puno? Dahil ba walang bunga? Sa totoo lang, hindi eh. Hindi sa walang bunga eh. Kaya sinumpa ng Panginoon yung puno, maporma siya. Okay lang sana yung wala kang bunga eh. Pero sana, hindi ka naman na sana nagdahon-dahon pa. O, totoo po yan. Listen to this, basahin po natin ito, ano? Lack of fruit wasn't the real reason for the curse, but the pretense of leaves. The tree was looking good, or the tree was looking impressive and promising, but couldn't bear fruit. In the same way, inihahalin tulad ng Panginoon yung puno ng igos doon sa mga Pariseyo. Pagdating sa religiosity and spirituality, they look impressive, they look holy. E pagdating pala sa reality, hindi pala sila holy, huli. At nahuling-huli sila ng Panginoon dahil hindi sila holy, mga kapatid. Sounds familiar. Hindi ho ba? O, tingnan natin yung mga government officials natin, ang gaganda ng suot. O, nakabarong, naka-Amerikana, no, gaganda yan, no? Pwede na kang pang-funeral, mga kapatid eh. O, pero bakit ganyan ang ginagawa nila? Instead na iangat ang bansa, lalo nilang ginagatasan, nilulubog nila ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagnanakaw nila. Ano? Mukha silang mga matitino, respetadong tao kasi graduate sa matataas na pinag-aralan nila. Ang gagaling nilang magtalumpati kapag meron silang mga session. Pero nakikita natin ngayon, nabubulgar ngayon, kapatid, yung malabwayang greediness nila eh. To the point na billions of money ng Pilipinas ang talagang kinamkam nila, mga kapatid. Nakakalungkot, ano ho? Listen to this. Ganun din. Pharisee, government officials, yung mga tao na magaling sa mapanlabas, pero walang makitang bunga ang ating Panginoon. Church, listen to this. Sana huwag tayong matagpuan ng Panginoon na ganun. Ano? Yun bang, kasi, kumbaga para sa puno, mas madali kasing magdahon na lang kaysa magbunga eh. Tama po ba, mga kapatid? Mas madali kasing magbait-baitan na lang kaysa magpakabait talaga. Mas madali kasing magtinu-tinuan na lang kaysa magpakatinu talaga. Yan po yung mahirap eh. At yan yung mga bagay na ayaw ng Panginoon sa mga Pharisee. Kaya nga niya ginawang ilustrasyon yung punong ito. It doesn't mean na ang Panginoong Hesus malupit sa punong walang bunga. Ipinapakita lang niya yung reality, mga kapatid, na ang hinahanap ni Lord, bunga, hindi dahon. Ang hinahanap niya sa atin, kapatid, transformed life, hindi forma. Hindi yung titulong Christian. Yan. Hindi yung pangalan, hindi yung title na pastor, elder, diakono, worship leader. Hindi. Walang kay Lord yan. Wala siyang hanap dyan. Ang gusto ng Panginoon, kapatid, yung bunga, yung performance, yung nakikita. O may tanong po ako sa inyo. Sa tingin niyo ba, church, kung yung puno ng igos, bagamat natagpuan ng Panginoon na walang bunga, pero wala ring dahon, so tingin niyo ba magagalit siya? Hindi. Kasi ako nakita ko rito, inihalin tulad niya yung puno sa mga Pariseyo. Mataas ang expectation niya, pero wala nung nakita niya. Kaya niya na-curse yung puno at ginawang halimbawa po para sa atin. Pansinin po ninyo ito. Ano pagkakaiba ng Pharisees, ng mga religious people sa mga makasalanan? Yung mga makasalanan, outwardly, talagang makasalanan na sila. Pero ang lamang nila sa mga Pharisee, they know that they have sinned. They are aware of their sinful living. Yung mga Pharisee, hindi nila alam nagkakasala na sila. Yung mga Pharisee, ang alam lang nila, maganda ang kanilang public image, maganda yung forma nila pagdating sa church nila, pero ang problema yung puso nila nasisira at nabubulok. Kaya nga sinunog ng Panginoon yung mga Pharisee na yan. Ano sabi niya? You brood of vipers, you hypocrites, sabi niya ganyan. Para kayong mga puntod, sabi niya, marmol yung panlabas, ang gaganda ng panlabas, pero yung loob nabubulok na bangkay, sabi ng Panginoong Hesus. Church, sana wag ho tayong matagpuan ng Panginoon na parang itong puno ng igos na ito. Sana mag-bear tayo ng fruit, mga kapatid. So yung pala ang kinagagalit ng Panginoon, hindi yung lack of fruit,
But yung forma niya, yung pretense of lives ang kinagalit ng ating Panginoon, which is nakikita niya sa nangyayari sa religious system nila, and which is nakikita ng Panginoon ngayon sa political system natin ngayon, mga kapatid. Tama po ba? Sila yung may pinag-aralan, sila yung may katungkulan, sila yung may titulo, sila yung tinatawag na public servant, pero nangyayari hindi pala public servant, mga tyrant pala sila, mga kapatid. Tama po ba? No? Okay, next. Pagtapos niyan, ano yung declaration ng ating Panginoon? Let us read, talon ho tayo sa verses 20 to 21. Mababasa natin yung declaration ng ating Panginoon. Ang sabi niya, hindi ka na magbubunga. Ano nangyari? In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Next. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you curse has withered. Napansin ng mga disciples pagbalik nila, pag doon sa dadaanan nila ulit, Panginoon, yung puno natuyo ah. Ano ang pagkakabulok ng puno mula raw sa ugat? Pataas. From the root ang sabi, di ba? Tinan po ninyo ito, church. Karamihan ng umpisa ng pagkamatay ng puno mula sa mga branches, mula sa mga sanga-sanga. Pansin mo yung puno, kung minsan makakita ng punong akasya, yung sanga niyan, inaanay na, ampaw na, nabubulok na, pero buhay pa siya. Pero sa kaso ng fig tree na ito, ang deterioration, ang pagkatuyo niya, nagbula sa ugat. Paakyat. Talagang pinakita dito ng Panginoon, yung declaration niya, mangyayari. Ano ang nangyari sa religious system ng mga Pharisees nung araw after Christ? Wala na, hindi na sila dumami. Alam niyo kung sino naging fruitful? Yung mga early Christians. Bagamat they were persecuted, they were bullied, sinisiraan sila, pinapatay sila, pero sila yung lumago. Sila yung nakagawa ng malaking pagbabago sa society. In the same way, church, in the same way, tingnan natin yung application nito, no? Sa bansang Pilipinas, proven na hindi magdadala ng pagbabago ang mga corrupt official. Proven na yan. Mula pa nung nabubuhay ako, ang tanda ko lang ito, wala akong, bibihira lang yung nakakita akong public servant na nagdala ng pagbabago. Pero marami talaga dyan. Corrupt, mga kapatid. Nakakalungkot, church. And kung minsan yung declaration ng curse na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Observe mo yung bansa natin ngayon. Ang daming masamang nangyayari. May lindol, may baha, may bagyo, may korupsyon, no, meron pang away-away ng mga political parties, no. Hindi na nasolusyonan ng problemang yan, mga kapatid. Pero alam niyo ba, dapat ang pagbabago magmula sa atin. Tayong mga Kristiyano rin. So, ito nangyari, nagdeklara ang ating Panginoon, hindi ka na magbubunga. So, nakakalungkot, kung ganyan din pala ang declaration ng ating Panginoon sa mga opisyalis natin, you will never be fruitful. Abay, kailangan nilang mapalitan. Tama mo ba? Yung mga Pharisees, ganoon din na nangyari eh. Naalis sila sa sentro at napalitan ng mga followers ng ating Panginoong Yesus. Okay, next. Tingnan po natin ito, church. Matthew 3:7 to 10. Basahin po natin merong declaration si John the Baptist dito about bearing fruit. Sabi dito ni John the Baptist, after niyang mangaral at nagbaptize na maraming tao, ito po nangyari. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, may tanong po ako sa inyo, ang dami kasing followers ni John the Baptist at ang dami na po niyang nababautismo ang tao eh. Ngayon siguro, yung mga religious leaders, kagaya ng mga Pharisee and Sadducee, take note yung Pharisee at Sadducee, pareho silang mga religious groups, pero in reality, magkalaban sila. Ayan. Kung paano magbangayan ang followers ni BBM tsaka ni Sarah, ganyan ang relasyon ng mga Sadducees and Pharisees nung araw. Biruin mo, sabay-sabay nilang pinuntahan yung ginagawa ni John the Baptist. Anong purpose nila? To politicize. Tignan, yung mga followers, dumadami, ano kaya ginagawa na itong taon to? Ayan, ano sabi ni John the Baptist? Sinunog sila ni John the Baptist. Ano sabi niya? Lalapit kayo rito, you brood of vipers, sabi niya ganyan. Who warned you to flee from the coming wrath? Sino ang nagsabi sa inyo na tumakbo na mula sa darating na kaparusahan? Grabe, parang ang sarap tumayo sa harap ng Batasan Hills. Ano sabihin mo ito, mga kapatid? Pagkapapasok ng mga congressman, sabi mo, you brood of vipers. Ganun mo sila, no?
Ano pa sabi ni John the Baptist? Pagdating sa verse 8, ito na, produce fruit in keeping with repentance. Simple lang naman ang gusto ni John the Baptist eh. Humingi kayo ng tawad, aminin niyo yung pagkakamali niyo, mag-produce kayo ng fruit, magbagong buhay kayo. But the problem with the Pharisees and Sadducees during this time, ba't kami magbabago? Bakit kami magre-repent? Wala kaming kasalanan, banal nga kami. Sabi ng mga magdanakaw ngayon, bakit ako magsusuri? Bakit ako magsusuli? Wala akong ninakaw. Ako pa nga ang pinagbibintangan. Alam nila, minsan dinadamay pa si Lord eh. God knows. Wala akong kinurakot. Ayan. Ang sabi ni John the Baptist, produce fruit in keeping with repentance. Humingi kayo ng tawad sa Diyos, magbagong buhay kayo. Pagdating po sa verses 9, tingnan po natin, and do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Ang sabi ni John the Baptist, huwag niyo ipagmamalaki yung bloodline natin, yung heritage natin. Nasabihin niyo lahi kayo ni Abraham? No, sabi ni John the Baptist. Si Lord kayang mag-rise up ng tao sa pamamagitan ng mga batong ito. And then in verse 10, ito sabi niya, the axe is ready at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into fire. Nakita niyo yung ano dyan? Tapang niya itong taong ito. Huh? Sabi niya, hoy, kayong mga Pharisee, mga Sadducee, kayong mga corrupt, nahasa na ni Lord yung palakol niya. Tatamaan na kayo pag di kayo nagbago, nagrepent at nagproduce ng fruit. Titirahin na niyo yung ugat ninyo. Tapos pag naputol na kayo, ipanggagatong na kayo sa impyerno. Nakita niyo yung boldness ni John the Baptist, mga kapatid? I think kailangan natin itong ma-realize ngayon eh. And I think itong Matthew 3:7-10, kailangan ma-realize din nila. Na wala sa pinag-aralan yan, wala sa forma yan, wala sa posisyon yan, pero ang sama naman ng ginagawa. Hindi. Ako naniniwala, kahit ordinaryong Kristiyano tayo, we can make a difference. We can change this country by bearing fruit na pinapagawa sa atin nating Panginoon. So napansin natin dito, ano yung mga lesson na pwede nating makuha? Number 1, ito po. God hates hypocrisy. Ayaw ng Panginoon yung mapag-imbabaw. Di ba pag sabing mapag-imbabaw, yung ibabaw lang yung nakikita, yung panlabas lang yung nakikita, pero yung panloob nakakonceal, nakatago. Ayaw ng Panginoon yung nababansagan kang banal, pero in reality, hindi pala. Ayaw ng Panginoon yung nakikita niya tayong religious, pero hindi pa tayo spiritual and righteous. Ang nais ng Diyos, hindi yung panlabas yung panloob, mas mahalaga. Na-transform yung puso mo, nagre-repent ka kay Lord, alam mo yung mga mali mo, and you are praying and asking God desperately, Lord, help me to bear fruit. In the same way, ayaw din ng Panginoon yung ginagawa nila ngayon. Pinapakita yung credentials, pinapakita yung forma nila, pinagyayabang nila yung mga nagawa nilang batas, na sila rin mismong number 1 bumabaluktot. God hates hypocrisy, mga kapatid. Kailangan mag-bear ng fruit. Ano? Pangalawang lesson ito po. Second, tingnan po natin aside from ito, tignan natin yung nangyari sa puno, mga kapatid. At yung nangyari sa religious system ng panahon ni Christ. Ayan, They have promise without fulfillment. Kasi from the Old Testament pa lang ang Israel, they were destined to what? To be the witness of God of all nations Ang tadhana ng Israel is doon mailabas si Jesus Christ sa kanila At sila yung number 1 magpro-proclaim about Jesus Christ Kaya lang ang problema, hindi naman si Jesus Christ ang pre-promote ng mga religious leaders nung araw ni Christ Alam niyo kung sino pre-promote nila? Self-promotion. So kumbaga ang nangyari, ang nakita ng Panginoon sa kanila, they promise something to God without fulfillment.
Parang yung puno ng igos. Promising yung dahon, pero walang fulfillment of fruit. Parang yung mga ginawa ng mga politicians natin, pagtapos manalo, yung pangako ko, babawiin natin. Yung bigas, pabababain natin. Oh, build, build, build. Hindi pala ang nangyari, get eh. Drug-free, pero hindi eh. Promise without fulfillment, mga kapatid. Ito yung pangalawa, profession without practice. Ay, nag-aral ako ng batas, nakagraduate ako sa Amerika, Harvard, ganito. Anong pre-practice mo? Profession without practice. Ito po, fruitful appearance but barren spirituality. Parang yung puno ng igos. Ano sabi? 2 beses binanggit eh. Nakita ng Panginoon yung dahon, paglapit ang nakita, dahon lang. Wala nakitang bunga. Fruitful appearance but barren spirituality. The question is this, Pastor, sige, nagets na namin yung sinasabi ng Bible, tsaka yung sinasabi mo. Ano pala yung bungang hinahanap at ini-expect ng Panginoon sa atin? Magandang maitanong po yan at magandang matiskas din po rito. Tingnan po natin ito, church. Ano kaya yung fruit? Ayan, God expects us to bear fruit. Basahin po natin yung Galatians 5:16 to 26. Sabi ni Pablo, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Ano sabi niya? Live by the Spirit. Maging sensitive ka sa Espiritu Santo, sa promptings niya, sa conviction niya, sa message niya, sa sinasabi niya, sa puso't isipan mo. So sinasabi niya sa Bible, ayan, nang sa gayon, ano sabi ni Pablo? Pag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, hindi mo na gagawin yung mga sinful desires. Yung mga nature ng sinful desires, hindi mo na gagawin. Ito po napansin ko bilang buhay na tao. The more na nagbababad ako ng presensya sa Diyos, the more na nawawalan na ako ng appetite sa kasalanan. Pero ito po, the more na nakagawa ulit ako ng kasalanan, nababad ako sa internet, nababad ako sa over ng kain, nababad ako sa galit, nababad ako sa social media kasi nakikita ko puro mga bad news, corruption, puro bangayan, puro away, nagagalit na rin ako. Kumbaga, yung social media, napapakain niya yung sinful desire ko to the point na lumalabas na naman sa akin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon sa akin. But then when I read the Bible, when I pray to the Lord, nagbababad ako sa presensya sa salita niya, eto na, nakakalimutan ko, nawawala yung desire ko, yung appetite ko towards those things. So ito ang sabi ni Pablo, live by the Spirit. Mamaya masasabihin po natin kung ano yung paraan para tayo mamuhay sa Espiritu. Verse 17, binanggit niya yung mga sinful desires. Ang sinful desires, contrary sa Espiritu, they are in conflict with each other so that you do not want what you want, sabi ni Paul. Verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. 19, the acts of the sinful nature are obvious. Ito, binanggit niya, isa ni Pablo Sexual immorality, impurity, debauchery. 20, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, yung sobrang galit, yung sobrang selos, jealousy. Ayan, selfish ambition, ayun, yung pagiging makasarili. Dissension, pagkakabahabahagi, pagkakagulo-gulo, factions. 21, and envy, drunkenness, and orgies, sexual immorality, and the like, I warn you, sabi ni Paul, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Yung mga tao na nahuhumaling dito, na fino-fulfill nila yung makalamang version ng kanilang buhay, hindi kayo pumunta ng langit, sabi ni Pablo. Sa verse 22, binanggit naman niya yung kabilang side. But the fruit of the Spirit is, love, joy, patience, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nakita niyo yung self-control nasa dulo? Bakit?
Kasi kailangan ng Kristiyano may self-control para hindi mo magawa yung mga bagay ng kasalanan na sinasabi niya kanina. Kung ikaw may self-control, hindi ka magpapadala sa pita ng laman mo. Kung ikaw ay may self-control, hindi ka magpapadala sa galit pagka natatraffic na. Ayan. Kung ikaw ay may self-control, makokontrol mo yung sarili mo sa pagsasabi ng mga masasama. Self-control. At ang sabi ni Paul, there is no such law. Hindi ka maiko-convict ng law pagka meron ka nito. And then in verse 24, those who belong to Christ have crucified the sinful nature with its passions and desires. Kaya pansinin niyo, church, pag nakay Christ na tayo, alam mong binago ka na ni Lord, alam mong niligtas ka na ni Lord, at alam mong unti-unting trina-transform ka na ni Lord, dapat nalulusin na yung appetite mo towards those sinful desires. Nababawasan na sana yung galit natin, yung pagkainggit, yung pagkakagulo-gulo natin, yung pagiging selfish natin, dapat nababawasan na at napupunta na tayo sa magandang pagbabago na ginawa ng ating Panginoong Diyos. And then in verse 25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Nakita niyo kung ang emphasis ni Pablo, Spirit kalaban ng flesh. Tandaan po natin mga kapatid, flesh is good. Neutral po yan. Flesh is good in one condition, if it is led under by the Spirit. Pero ang problema, ang katawan nagiging masama pagka ito ay nililid ng kasamaan, ng sinful desires at gagawa ka ng kasalanan. Ngayon ito ang tanong, paano natin tatalunin yung makasalanang nature natin? Alam mo kung paano? Sa pamamagitan ng pag-deprive nito. You have to kill the flesh in order for you to live in the Spirit. Anong paraan? Paano to, Pastor? Yung papatayin ko yung pita ng laman ko. Anong bagay ang gagawin ko? 3 bagay, kapatid. Ito. Bible reading, praying, and fasting. Bible reading, praying, and fasting. Di ba pag nagbabasa ka ng Bible, may natututunan ka? Dumadami yung kaalaman mo at nagkakaroon ka ng clear knowledge about the truth. Naliliwanagan ka pag nagbabasa ka ng Bible. Pag nagpe-pray ka, yung prayer naman, ito naman yung message mo kay Lord. Ito yung connection mo naman kay Lord. O doon tayo sa pangatlo. Bigyan ko ng kahalagaan nito, yung fasting. Bakit ka nagpa-fasting? Pag sinabing fasting, ano ibig sabihin? Di ba hindi ka kakain? Di ba pag hindi ka kumakain, pinapatay mo yung desire, yung hunger mo? Pastor, mukhang mahirap to Oo, kailangan mo talagang gawin ito. Sa totoo lang, kasalanan po yung sobrang kain, greediness. Kaya pinagpa-fasting ni Lord, yung mga Kristiyano, is to kill the desire of the flesh. Actually, ang fasting hindi lang naka-confine sa food. Saan din naka-confine ang fasting? Minsan, sa pakikipagsalamuha mo sa tao. Sa pakikipag-engage mo sa community, kailangan mag-fast ka dyan. Kaya nga si Jesus Christ, pag nagfa-fast, naka-isolate. Mag-isa lang siya. Kasi pansinin po ninyo ito, the more na nakapag-engage ka sa mga taga-sanlibutan, the more na makukurap ka. The more na ma-open yung sarili mo into bad influences. Kaya kailangan, if you want to live by the Spirit, i-cut mo muna yung iyong engagement publicly, mag-isolate ka naman sa sarili mo lang, ikaw lang at si Lord. Kaya yun, doon nangyayari yung Bible reading, praying, and fasting, mga kapatid. And aside from that, ito po, if you want to live by the Spirit, kailangan pag nag-fasting ka, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa pakikipag-engage mo sa, mga kapatid, sa mga tao, pati sa social media, kailangan mag-fasting ka na rin. Ang tawag ko dyan, digital detox, mga kapatid. Kasi mahirap naman, mga kapatid, kunyari nagpa-fasting ka nga, hindi ka nga kumakain, nag-i-scroll ka naman sa Facebook mo, nagtitingin ka ng YouTube. Tapos mamaya-maya, kaka-scroll ko, may makikita ka nagmumukbang, gutom na gutom ka na. Magmumukbang na ako, Lord. Ano nang yan? Naging makalaman ka na naman. Nag-aano ka na nga, nagbabasa ka na nga, natuturuan ka na ng Panginoon ng pagpapatawad nakita mo na naman yung kalaban mo sa Facebook, tinitira ka na naman. Demonyong to, Lord, papatulang ko na to gaganunin mo pa. Ano na nangyari? Nasayang yung fasting mo. Kaya kailangan kapag nag-fast ka, i-off mo yung cellphone mo. Hindi, Lord, ito lang ako.
Praying, Bible reading, fasting. Bagamat boring, bagamat mahirap, talagang you have to kill the flesh eh. Pero ang result, rewarding. Alam niyo ba, mangyayari dyan, lalalim ka sa faith mo, magkakaroon ka ng clear guidance in connection with God, and pag nag-fasting ka, yung mga physical exam mo na pinataas mo, babagsak ka na. Gusto niyo ba yun? Yung bumagsak ka sa physical exam? Ako yung gusto ko eh. Babagsak ako sa physical exam. Bagsak yung uric acid ko, mababa. Bagsak yung triglyceride. Bagsak ang cholesterol. Mababa ang blood sugar. Ayan, ano. Sino rito yung gano'n? Yung nag-physical exam lahat tinaasan. Blood sugar, ilan? 300. Uric acid, ilan? Oh, creatinine, 800. Oh, pandialysis na to ah. Uric acid, ayan. No, totoo yan. Ayon sa research, ayan. Kaya dapat planuhin na rin natin, mag-fasting na rin tayo, mga kapatid. Tama po ba? Kaya ako minsan pinagagalito ko yung asawa ko eh. Kung nang bili ng bili, nagpapasting ako eh. Nagpapasting ka, minsan nagpapasting tayo sa pera, sa pagtitipid. Kaya kailangan, wag mong i-expose yung sarili mo sa tukso. Pag nagpapasting ka, tinuturuan mo yung sarili mo ng pagtitipid, ano mo muna, tawag dito, i-uninstall mo muna yung Lazada at yung Shopee mo, kapatid. Tama po ba? I-off mo muna, mga kapatid. Sabi ni Paul, last verse, let us not become conceited, provoking and envying each other. Ang problema naman ito, pag ang tao naman nasobrahan naman ng spirituality, tsaka hindi siya nag-ingat-ingat, back tayo dun sa verse, hindi siya nakapag-ingat-ingat, ang feeling niya, super spiritual na siya, super good na siya, kagaya na siya ng mga Pharisee. Dito papasok ito. Sabi ni Paul, huwag kang maging conceited spiritually. Huwag kang magpo-provoke na ipagmamayabang mo na ikaw mabait sila. Hindi. No? Huwag mong ipapakita, huwag kang magpupush ng kaiinggitan ka sa spirituality mo. Hindi. Kasi ang problema, kapatid, may mga tao, nung nag-fasting, ang resulta, pagtapos ng fasting nila, naging Pharisee eh. Tama mo ba? Nung nag-pray sila, ang resulta, naging Pharisee. Ang prayer nila ganito eh, Panginoon, maraming salamat, hindi ako kagaya nila makasalanan. Ayan, ano. Sana mga kapatid, when we pray, when we fast, when we read the Bible, spiritual pride shouldn't be developed, but magkaroon tayo ng spiritual humbleness. And mag-push palalo ito sa buhay natin ng spiritual hunger para kay Lord. O, tama po ba? Dito na tayo matatapos. Next, sa outline, wala na ba nakalagay? Ayan. Okay, God. Sige, wala na ba? Pinakahuli. Conclusion, mga kapatid. Tandaan natin, dito na tayo magtatapos. Christ is our foundation, our character is our fruit, and everything else is just a decoration. Kaya mga kapatid, huwag tayong maghabol sa panlabas. I-pursue natin yung inner beauty natin. I-pursue natin yung inward quality natin, yung pagbe-bear ng fruit. Tama po ba, mga kapatid? Hindi ko naman sinasabing huwag na natin pagandahin yung sarili natin, huwag na tayong magpagupit, huwag na tayong magpasalon. Hindi naman po ibig ko sabihin eh. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, kung napapaganda natin yung panlabas, mas pagandahin natin yung panloob. Next. Uselessness invites disaster. Ako naniniwala ko rito eh. Pag ang isang bagay wala ng purpose, nawawala na ho yan, mga kapatid. Listen to this. Bakit ka pa kaya nandito? May purpose ka pa. May purpose ka pa. So, iserve natin yung ating purpose kay Lord. Nang sa gayon, hindi tayo maging useless at maka-experience ng disaster. Next, panghuli. Ayan. God demands our fruit that is fertilized by the transforming power of the Holy Spirit. Hahanapin sa atin ng Panginoon yung bunga natin, mga kapatid. At mangyayari ang pagkakaroon mo ng bunga by tapping into the power of the Holy Spirit, mga kapatid. Hindi natin kayang patinuin, baguhin yung sarili natin. Mangyayari lang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, no, na nasa atin. At mangyayari lang ito pagka-prioritize natin na tayo'y mapuspos ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pananalangin, at kung minsan, pag-fasting. Okay, tayo po'y tumayo ngayon, mga kapatid.
Okay, this is the conclusion of our message. Ano? Right now, church, sa tingin mo, in what areas of your life right now, God is asking you to bear fruit? Anong aspeto ba? Sa disiplina ko ba? Sa spiritual life ko ba? Sa attitude ko ba? Sa spiritual practices ko ba? Ako po, honestly, aminin ko, maraming hinahanap si Lord at ini-expect na bunga sa akin. Bunga ng discipleship, kailangan i-disciple ko na. Transformed life. Oo, hindi na ako kagaya nung wala pa ako kay Kristo. Pero hindi, may ini-expect pa rin sa atin ng Panginoon eh. Kasi take note huwag nating isipin na pagka na kay Kristo na tayo at nagbago na tayo, akala natin tapos na. Tandaan natin, ang transformation o pagbabagong buhay, hanggang sa kamatayan yan, hanggang pandulong proseso yan. Hanggat nabubuhay ka, babaguhin at babaguhin tayo ng Panginoon. Kasi hanggat nabubuhay tayo, nandyan ang demonyo, tutuksuhin niya tayo, sisirain niya tayo, ibabagsak niya tayo para magkasala. Ang i-inject sa atin ng demonyo, mga kapatid, huwag ka na magbagong buhay. Magdahon ka na lang. Pumorma ka na lang. Huwag ka nang mag-perform. Oh. Kasi minsan nai-realize natin, mas madaling pumorma kaysa mag-perform na lang. Totoo, kapatid, pero yun yung ayaw ng Panginoon. Ang gawin natin, kapatid, di baling walang forma, basta nagpe-perform. Tama po ba? At sana ito yung matutunan din ng ating mga leaders na wala sa public image yan, wala sa forma yan pagpapasok ka sa Senate, wala sa background ng pinag-aralan mo yan, hindi. Nasa performance mo yan. Kung talagang mahal mo yung bansa mo, hindi ka kumukurakot, talagang ang agenda mo is hindi sa sarili at para sa bayan, ako good na good para sa akin itong mga taong ganito eh. Sana church, matutunan po natin yung lesson nung puno ng igos. Na huwag tayong magpadala sa dahon. Let's desire fruit. And if ever na nagkakaroon tayo ngayon ng, niyo ba yun, mahirap, Lord, ang hirap magbago eh. Ang hirap mag-bear ng fruit eh. Ang hirap mag-akay eh. Ang hirap mag-disciple eh. Oo, mahirap. Pero kapatid, yan ang hinaharap ng Panginoon eh. At yan yung talagang purpose natin, magbunga at magbago, mga kapatid. Ako naniniwala may time din tayo. No? May time din tayo. Ang nakakalungkot sa puno ng igos, binanggit eh. Di ba wala pang season ng bunga? Off-season pa niya eh. Kaya lang kasi siya, bagamat off-season, gusto niya, Lord, may dahon ako. Ganda-ganda ko. O, di ba? Sana tayo mga kapatid, huwag tayo maging ganon. Pag off-season, Lord, off-season. Lord, pabungahin mo ko, huwag mo kong pagdadahunin. Dapat yun ang prayer natin sa Kanya palagi. Hindi lang tayo mukhang Christian eh. Kundi deep inside, talagang naging busilak yung puso mo, naging Kristiyano yung puso po natin. Tayo po tayo po manalangin. Father in heaven, O Lord, salamat Panginoon sa reminders niyo, Lord, sa pagpapaalala ninyo, Panginoon, na dapat pala bilang inyong alagad, huwag kaming mag-focus masyado, Lord, sa panlabas. Bagkus, Lord, sa panloob, sa transformation ng aming buhay, sa nagagawa, Lord, sa epekto ng binagong buhay sa sanlibutan ito, Panginoon. Nawa, Lord, doon kami mag-focus sa bunga. Nawa, Lord, mag-aya kami, Panginoon, ng marami pang lost, Panginoon, para sa iyo. Lord, mag-disciple kami, mag-open kami ng cell group. And aside from that, O Lord, help us, O Lord, to transform our lives, to forgive, na maging matatag kami, Lord, sa tukso, na maging matibay kami whenever provoking situations happens in us, Panginoon. Lord, I pray, magkaroon kami ng self-control, Panginoon. Self and spirit-controlled life, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, magbunga kami, Panginoon, para sa inyo. Lord God, patawad if ever nag-pursue kami, Lord, na maging madahon sa inyong paningin. I pray, Lord, that from now on, mag-focus kami in bearing fruit. Salamat po, Lord. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless, mga kapatid.